Good day guys, buyer update muna tayo ngayon. So ito bukas ship na to papuntang Mindoro kay Boss Jonald Papasin. So itong unit na to 216 capacity, fully automatic Ceros incubator. So yan yung appearance ng labas. Ito yung pinaka-tank niya. Ito yung pinaka-hose. Bali ito bawasan na lang niya. No, pinasobrahan ko talaga yan. Tapos papasok lang yan dyan, tapos cable tie. So yan yung pinaka-labas niya. Meron na rin siyang built-in na candling light. Tapos meron siyang switch, dalawa. May fuse, may timer indicator, may toggle switch para sa manual turning. Tapos automatic on ng manual. So bali dalawa yung toggle switch niya, no? Tapos ito heat indicator, tapos STC 1000 digital controller natin. So yun yung pinaka appearance ng labas. So yung kulay apple green, requested lang ni Sir, no? Bali to bukas biyahe na to ng Mindoro. So guys, open natin, no? Pakita ko lang sa inyo. So power on. Ito red. Nag-open yung pinaka heat indicator, meaning gumagana yung heating natin, no? Yung heating element natin, tapos yung blower. Tapos etong pangalawang switch na green, ito na rin yung pinaka switch ng timer at nung viewing light. Bali pinagsabay na natin, no, guys. So open natin. Bali to always on lang din to, itong green, sabay nung pinaka main switch nya, no? So yun, always on lang yung viewing light. Total hindi naman malakas sa kuryente yung ginamit natin na viewing light nya, no? So ito toggle switch para sa manual turning, no, guys. Tapos STC 1000. So open natin yung loob. Yan yung pinaka-loob niya, no? Bali chain type. Tapos yun yung viewing light niya, no? 216 capacity. So yung setter matibay. Tapos yung sensor to. Tapos yung hatcher nya. Tapos merong konting agwat sa dulo. So wag lang natin isagat na sobra doon para yung exhaust fan nya doon sa ilalim medyo makahinga. So yan yung pinaka hatcher nya, no? So yung ilalim, sapinan na lang natin ng papel para yung dumi ng ng magpipisa hindi kakapit dun sa mismong sahig. Pero ito, no need na to na lagyan ng papel kasi yung airflow nya pupunta dun sa ilalim para dun sa mga mag-hatch dun sa ilalim, no? Bali ang karga nito, isang box na to, isang divider is 25, no? Bali dalawa 50 plus yung dalawa sa dulo 100.
Bali ito, yung capacity ng hatcher niya is 200 capacity. Tapos yung setter, 216 setter, no? Maluwag to, guys. Saka hindi na makakatalon yung sisiw dyan sa kabila dahil ito mataas. Bali 10 cm yung ano niyan, pinakasukat niyan. Tapos yung pinakailalim naman, guys, bali may ano na yan, ayun, no? Dikit na dikit siya, kaya hindi makakatalon. Tapos ito yung sa tubig, no? Once na ma-reach niya yung pinaka-level, automatic hindi na magtutuloy yung tubig papunta dito. Tapos yun yung blower niya, no, guys. Tapos yung pinakalagayan ng tubig. So paano nga ba i-operate to, guys? Ito madali lang. Tapos nga pala ito glass 1/8. So punta tayo sa ano kung paano i-operate para naman kay Boss Donald, no? So yung ano pagka magsasalang ka na, syempre tatanggalin mo tong setter, no? Kasi pagka inilagay mo siya dyan, medyo mahirap kung hindi mo siya tatanggalin. So meron akong na-experience na ginawa nung mga last week. Fix yung pinaka ano niya, tong setter niya naka-fix. So nahihirapan maglagay ng egg. Kaya kailangan talaga ang setter natatanggal. Ganyan. So pagka maglo-load ka na, yan, salpak mo lang ulit dyan. Tapos tignan mo lang dito, wag na ganyan para pag swing niya hindi babaligtad yung tray. Kailangan sagad mo lang doon sa dulo or kahit kalahati. Yan, basta double check mo lang na nakaganyan yung pinaka setter niyan. So yun, pagka na-loadan mo na, kunyari na-loadan mo na lahat, full na, no? So paano yung procedure niyan, yung automatic at at manual mode. So punta tayo dito sa toggle switch, no? Bali itong pangalawang toggle switch, may makikita kayong on sa ilalim, tapos may off sa gitna, tapos may on sa ilalim. So pag sinagad mo yan dito, papasok na yan sa automatic. Mag-swing na yan ng kusa. Tapos gagana na yung timer niya. Tapos every 2 hours magro-rotate kaliwat kanan, guys. So for example, baba natin tong toggle switch na pangalawa, toggle down natin, meaning naka-automatic mode siya. Toggle down natin, guys. Yan. Bali timer indicator gumana. Pagka na-reach niya yung limit switch, hihinto na yan. So yun, guys. Ayan, pagka magsasalang na kayo, nakapag-load na kayo, bababa nyo lang tong pangalawang toggle switch para sa on ng automatic. So ano naman tong isang on na to? So bali ito, on to ng manual mode. Yan. Etong manual mode na to, tong unang toggle switch, magagamit mo lang to once na ginon mo to, tong pangalawang toggle switch. So yung manual mode naman, ginagamit naman yan, mga boss, pagka magse-center ka ng egg. For example, hindi mo siya napuno. For example, ito walang laman. So hindi mo siya mahahatak, hindi mo siya mai-center. Bali ang purpose lang nito para mai-center mo yung setter. Ngayon, para magamit mo tong unang toggle switch, kailangan on mo muna siya. Sagad mo siya sa ibabaw. Ibig sabihin yan, naka-on na yung manual mode, saka mo lang to magagamit. Yan. Bali, pagka toggle up, papunta siya sa kaliwa. Pagka toggle down naman, sinagad mo sa down, pupunta naman siya sa kanan. So ngayon, isa-center mo siya, toggle up mo siya, di ba? Tatoggle up mo,
Ngayon, pag once na nag-center siya dito at nag-level na, i-off mo lang sa gitna. Yan. Ibig sabihin, naka-off siya. Yan, may off siya sa gitna. Yan, naka-center na siya. Pwede mo nang tanggalin yung sa ilalim kung meron nang nakasalang dito. Yan, pwede mo na siyang lagyan ng egg. Tapos, salpak mo ulit. Sasalpak mo lang siyang ganyan. Ngayon, once na nasalpakan mo na to, or pagkakasalang mo batch by batch, kunyari, dalawa mo na dito, or tatlo, depende kung gaano kadami. Kung full load naman yan, walang problema kasi malaki naman yung hatcher niya. Saka hindi naman lahat merong similya, no guys. Ngayon, once na nakargahan mo na, ngayon, naka-off na yung manual niya. Naka-off. Ito naman, boss, sagad mo ulit sa automatic. Magkukusa na siya. Yan. Tapos, every 2 hours, magte-turn naman siya sa kaliwa. Basta ganun lang. Ang pinaka-on ng matic, ng automatic is nakasagad sa baba. Yung pangalawang toggle switch. So pagka magmamanual ka naman, i-on mo muna itong pangalawang toggle switch dito sa ibabaw, on, bago mo siya magamit. Kasi kung hindi siya naka-on, for example, naka-automatic yan, kahit anong galaw mo dyan guys, hindi yan gagana. Hindi siya gagana. Kailangan, on mo muna yung manual bago mo to mapagana. So, pakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung pinaka-timer niya. So, yung timer niya guys, doon ko na nilagay sa ayan guys, doon ko na nilagay sa likuran para hindi siya mapindot-pindot, para hindi mawala sa program yung pinaka-timer natin. So, for example naman guys, nag 18 days na, so need mo nang ilagay sa hatcher. Ang gagamitin mo na naman dyan yung manual mode. So, i-on mo ulit yung pangalawang toggle switch, tatoggle up mo, naka-on na yung manual mode, saka mo ito mapapagana, toggle up mo. Toggle up para pumunta sa kaliwa. 18 days after dito, bababa na sa hatcher. Tapos dito na sila magpipisaan. So, off mo pag nag-center. Yan. Ganun din pagka after 10 days, kung sisilipin mo na 9 days or 10 days, gagamitin mo din yung manual mode. I-on mo. O-on mo muna para mapagana mo siya. So, magkakandling ka, for example. So, yun nga guys, no? For example, magkakandling ka. So, kumuha ko ng egg para makita natin kung okay yung candling light natin, no? So, 9 days, 10 days pwede na silipin. Gagamitin mo yung manual mode para mahatak mo to. Tatanggalin mo sila dyan. Tapos, patong mo kung saan mo gusto ipatong. Tapos, dito mo na siya sisilipin sa taas. So, ang pagpatong nito, guys, yung pinakamalapad ang nasa ilalim. Yan. Tapos, press mo lang to. Ilaw na yan. So, alisin natin yung So, yan guys. Kita na yan. Kasi may lang tong camera ko. May ilaw kaya off natin yung pinaka-ilaw. Yan. So guys, takpan natin. Silipin natin guys. Ayan guys. Yan, kitang-kita siya. Kasi LED yung ginamit natin. So ito, itong eggs na to, pinang-tester lang natin yan. Ayan guys, ang lakas. So dyan, makikita mo kung okay yung eggs, kung may crack, tanggalin mo na, lalo na pagka walang similya, alisin mo na din kasi
pwedeng pumutok yun sa loob kasi yung mga walang similya, puno yun ng hangin. Pwede siyang mag-crack sa loob, sumingaw, tapos pumutok. Then, yun yung mabaho talaga. So, iwasan natin yung gano'n, yung maputukan sa loob ng itlog kasi pwedeng makontamina yung incubator natin, hihina yung hatching rate niya. Ayan o. Diba? Kitang-kita siya, guys. Ito, built-in na to. Nandyan yan. Kaya lakas, guys. So, yun. Feel light. So, ganun lang yung nito, proseso ng paggamit niya. Bali, wala namang hassle. Madali lang gamitin. Saka pagka gagamitin naman to ni Boss Ronald, ni Boss Jonald ng Mindoro, tatawagan ko naman siya, guys. Para ako mismo ang magturo sa kanya through video call. So, yung mga gustong magpagawa nito, guys, ang location ko kay Rizal, si Rouse Incubator. Tapos lagay ko na lang dyan yung cellphone number ko. Tapos yung Facebook account. So, eto, biyahe na to. Papuntang Mindoro. So, yun lang, guys, no? Sa mga gusto mag-avail, si Rouse Incubator. Maraming salamat, guys, and have a good day.